Sunod ko po na tanong sa inyo 'no, going back to this topic natin. That the vice president's lawyers and even the president, they were saying na ginagamit nila ang taktika ng technicality para i-obstruct ang proceeding sa Committee on Justice sa Kamara knowing that they already did it on the first round. Ano po masasabi niyo diyan? Again, Kaso Mami Susan, I wanted to, and don't get me wrong, tayo nagkukuwentuhan lang naman. mm, I wanted to, I think, add additional information. Yung nangyari kasi sa first round, ang sabi kasi ng Supreme Court, yung issue ng session days versus sa calendar days. Pero deliberately sinasabi ng Supreme Court, hindi nila sinasabi that the whole proceeding or even VP Sara is, yes, para yes. ma-impeach. I think we just need to a little bit tweak yung na kwento niyo po. Pero isa pa po na gusto kong i-explore sa opinion niyo, kailangan ba in any case, and 'wag na po natin masyadong ipunto lang si VP Sara. Sabihin na natin even other public officials. Yes, 'Pag public napupunta po official. sa impeachment proceedings, kinakailangan po ba na lagi na lang natatakbo sa Supreme Court even if you are not doing anything wrong, puwede mo naman siyang labanan sa proceedings, 'di ba? Do you believe that it is necessary? Mo ko? Yeah, and would you think public perception plays a role dito po sa issue na 'to? Ganun ba gusto nila? Miss Susana, again, pasensyahan niyo na po ako and I think sa mga listeners, alam Okay, alam niyo naman po ang aking stand sa politics and si Mami Susan deliberately sinasabi okay. naman po niya yung kanyang stand. And I think I wanted to always challenge yung thought ng ating mga guests but not demeaning or not being rude to our guests. Sabi ko na yan kay Mami Susan kanina. Mami Susan, Yes, may yes. question ako 'no. Pag-usapan natin ng konti. Let's go deeper sa tinatawag na due process. Ako, opinion ko po, impeachment proceeding ni VP Sara Duterte is it's another way on how we can say that the Constitution is exercising exerting its effort para magkaroon ng transparency at accountability. Ang ako po punto ko, even if the vice president is only parang nag-iisa siya sa gobyerno natin kasi lahat galit sa kanya or lahat nagta-try na paalisin siya or patalsikin sa puwesto dahil sa eleksyon, wouldn't be fair para sa kanya na kapagka na-impeach siya at hindi siya kapagka na-proceed siya sa trial, umakyat sa Senado at hindi siya na-impeach, wouldn't be advantage for her to use that narrative na in-impeach siya na ako, nasa Senado na, pero hindi ako na-impeach. So, I can use it to my advantage. Would it be like a good way for her? Or this is misuse na proceeding? For me, Mami Susan, kaya pero Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.